para sa lahat ng senior citizens. Bagong Senior Commission, Chairperson, narito mga plano para sa mga seniors. Dapat niyong malaman ito. Magandang araw po sa ating manonood. Welcome po ulit dito sa ating channel na Charles Infos and Updates at maraming salamat po sa patuloy na suporta. Alam niyo po ba na nagkaroon ng panayam kay National Commission of Senior Citizens, NCSC, Chairperson and CEO Attorney Maria Merceditas and Gutierrez kasama si Ms. Rica Lazo sa live sa program na Kabayan ng DZMM Teleradyo upang talakayin ang kanyang mga prioridad at mga plano bilang bagong pinuno ng NCSC Commission. Sa panayam, ibinahagi ni Atty. Gutierrez ang mga hakbang na layo niyang palakasin ang mga programa at serbisyong nakalaan para sa nakatatanda, kabilang ang pagpapabuti ng benepisyo, proteksyon at kapakanan ng senior citizen sa buong bansa. Narito po, inaanyayahan po natin ang publiko na tumutog at makinig sa talakayan para sa mahalagang impormasyon at update mula sa NCSC. Panoorin po natin ito. Meron po silang panibagong national chair ng NCSC, yung ating National Commission of Senior Citizens. At meron din po tayo mga pinag-uusapan pa rin doon sa Universal Social Pension Bill para sa mga senior citizens po natin. So, who the better person to talk to but ang ating chairperson and Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens, si Attorney Maria Merceditas Navarro Gutierrez on Zoom. Attorney, good morning! Hi, good morning, Rica. Ayan. At good morning din sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Opo, ma'am. Especially mga Congratulations. senior citizens. Opo, congratulations are in order, attorney. Salamat. Congratulations po for having this. At balita ko, ma'am, I've had the pleasure of being your first interview in your career as the new National Commission of Senior Citizens Chairperson. Oo, tsaka Rica, we welcome more interviews habang kami nagtatrabaho dito sa komisyon. Opo. Para kung ano man ang ginagawa namin, maipapaalam natin sa ating mga senior citizens. Opo, at maganda po talaga na ma-interview din namin kayo, attorney, dahil napakarami po sa ating mga senior citizen ang hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng mas magandang benepisyo, di po ba? At mga makukuha nga nila mula sa ating pamahalaan. So, doon po muna tayo sa inyong mga nais gawing pagbabago o mga nais po ninyong isulong na proyekto bilang ang panibagong Miss Universe Philippines. Ay, hindi pala Miss Universe. The reigning Miss Universe, ang passing ng crown. Bagong chairperson po, ma'am. Alam mo, yeah. Kasi meron tayong about 11 million senior citizens. At inaasahan natin na sa taong 2050, maaaring maging 23.7 million na ang bilang ng ating mga senior citizens. At tayo magkakaroon ng aging society na dito sa Pilipinas. At ito ay dapat nating paghandaan. Ang mga plano namin nakikita ngayon na dapat tutukan ay tungkol dun sa accessible government services. Dapat ilapit ang gobyerno sa ating mga senior citizens. Inaayos at pinapasimple ng komisyon ang mga sistema nito para matiyak na bawat senior citizen ay may madaling access sa mga serbisyo, legal na tulong, benepisyong pinansyal at iba pang suporta na kailangan nila. Mapa-online man sa pamamagitan ng community outreach o sa pakikipagtulungan sa ating mga partners. Pangalawa ay ang economic security. Layunin natin na matulungan ang mga senior citizens na mamuhay na may dignidad at financial independence. Hindi lang yung sapat lang para mabuhay, kundi mas maayos at mas may kumpiyansa sa araw-araw. Para makatulong, nais nating palakasin ang pagpapatupad ng mga programang may kinalaman sa kabuhayan at oportunidad sa pamamagitan ng pakikipagpartner sa TESDA, DOLE at iba pang ahensya. Pangatlo, yung health and well-being. Alam mo, sa ating mga senior citizens, madali na magkasakit. Gusto nating isulong ang madaling access sa geriatric healthcare, pangangalaga para sa mga chronic diseases, mental health services at palliative care. Layunin natin na mas mapadali ang paghahatid ng serbisyong pangkalusugan para maging mas accessible at mas sensitibo sa pisikal, emosyonal at spiritual na pangangailangan ng mga seniors. Tungkol naman sa social inclusion and participation.
Nais din natin na lumikha ng mga programa upang maging aktibo ang mga nakatatanda sa iba't ibang gawain, civil, kultural at sosyal, upang maging happy, healthy at active. Kaya pa po ba? Ating mga ages. Attorney, kaya pa po ba? Kaya pa po ba ng mga senior natin maging super Alam mo, active? at the age of 60, at the age of 60, ang dami pang magagawa ng ating mga Totoo. seniors. Totoo, opo. Pwede pang ma-employ. Mm-mm. Ako sa edad ko na well, more than 70 na ako. But I still manage to come to the office, run this office. Kaya ito pa kayang ating mga seniors na may karamihan sa kanila, may experience sa kanilang pagiging teacher, pagiging nurse, pagiging doktor, di ba? So yun ang gusto natin na maging active pa rin at magkaroon din ng sana magkaroon ng employment na Opo. bibigay sa atin Opo. ng ating mga partners like mga private companies. Yes. Actually, attorney, ito, no? oo. Marami po tayong mga nakikita na ng mga kumpanya na dahan-dahan ang nagkakaroon at nagiging open into employing senior citizens. Nakakatuwa nga po na may nakikita tayo on SOCMED na mga videos Oo, na oo. kahit parang greeters lamang dun sa mga restaurant, no? Yung mga senior natin. Yes, Good morning, oo. welcome to ganyan, enjoy your meal, di ba? Na at Di ba, least we have oo. employment Di ba, Rika, for pagka them. napunta ka ng Hong Kong, Mm. kita mo yung yung mga fast food restaurants, Mm. kita mo mga matatandaan nagsisilbi. Opo. Makikita mo kahit na maglilinis lang doon sa area, doon sa store, pero yung iba nakakapagsilbi pa rin. Opo. Opo. Maganda po ito. Lalo na yung mga cook, no, na may edad na. Yes. Yung mga recipes nila na itago nila ng matagal at gustong patikim sa ating mga kabataan, pwede pa rin. Yun nga po yung sinasabi po ninyo kanina na isulong yung parang economic freedom of financial Yes. Oo. financial Hindi care yung na mapakaritero kakayanan. mo, aasa ka sa iyong mga anak, di ba, Rika? Opo. Oo. Kasi ito din po yung nais kong itanong sa inyo, attorney. Oo. Dahil meron po talaga tayong mga senior na fortunately still have yung mga anak nila dito sa Pilipinas to take care of them. Pero yung iba po Yes. na wala nang kasama sa buhay, wala man sa nasa abroad man, o yung talagang ulila na po ng pamilya. Ito po yung hinahanapan natin ng mga sana ay mabigyan ng mas marami pa, mas maayos na serbisyo sa pamahalaan. Paano po ba natin ma-educate ang ating seniors, attorney, para malaman that they have privileges, they have benefits? Oo. Ang ginagawa ko ngayon, Rika, ay kinukumpile ko ang lahat ng mga programs and projects, ang lahat ng mga agencies na mandato na magkaroon ng programa para sa ating mga senior citizens. Para kahit ako, senior citizen ko, ano ba dapat kong matanggap sa ating pamahalaan? Ano ba yung aking mga karapatan? Ano ba yung aking mga pribilehiyo? Yun ang inaalam ko, nasa hanggang ngayon kasi hindi ko alam. So kung makuha natin lahat lahat ng mga kailangan natin ipaalam sa ating mga senior citizens, with your help, with media, ay mapapaalam natin kasi lahat na nakakausap ko, sasabihan ako, ano ba ang dapat namin matanggap? Ano ba dapat yung ibigay sa amin? Kami indigent. Bakit hindi kami kasama dun sa mga indigent? So yun ang maraming problema na kailangan talagang matutukan at magkaroon ng pag-uusap tungkol dun sa ating mga kasama sa mga agencies of government na kailangan sigurong magkaroon tayo ng statement o maipalabas natin lahat itong mga kailangan matanggap nila at ang kanilang ine-expect at kung ano binibigay naman sa private sector, sa yung mga discount, yung sa mga pharmacies, na alam natin ano ba yung tinatanggal nyo, how much ba yung tinatanggal nyo as discount. Oo, 20% lang ba yan? May yung mga pinagdagan ganyan, pa ba sa 20% ba? O tama ba? Rika, hindi naman natin alam kung paano kinuwenta yung discount, Opo, di ba? kinumpyo, tama nga po. Kaya okay din po talaga na napaka-active ng ating National Commission for Senior Citizens na Yes, isulong dapat talaga. maging aktibo. Opo. Dahil, Rika, bago pa lang itong opisina 2019 lang na napasa yung batas na Opo. creating the commission at unti-unti nating ina-address ang lahat ng mga kailangan para maging strong at effective and efficient ang komisyon. Opo, Kulang kaya pa kami yung- ng mga tao. Kaya Oo. dapat nga po talaga, attorney, di ba, yung mga senior natin ay nagpapalista sa City Hall po ba sila dapat magpalista, ma'am? Para yung kanilang ay Yung nasa sa mga NCC? LGUs, pwede sila magpalista doon sa LGU. Pero sa komisyon, meron tayong registration na makikita doon sa website ng komisyon na magrehistro ka doon. Kasi ang aming binibigay sa ating mga senior citizens ay yung pagka dumating ka sa age na 80, 85, 90, 95, and 100. Ang isang rehistrado
na senior citizen ay makakatanggap ng 10,000 pesos Opo. Opo. pag dumating yung kanilang pagdating ng age 80. At since hindi naman nangyayari na naibibigay ang kanilang gift, centenary gifts ang tawag natin, kaagad, ang gusto ko dapat ay maging birthday gift sa ating mga senior citizens, Ayan, yung 10,000 oo. pagdating ng 80. Oo, kasi O di ba ano po 85 yan? 80, 85, 90, tama po ba yun? Every 5 years? Like, oo. May matatanggap? Mga milestones na age na 80, 85, 90, 95, and 100. Opo, ang kulit ng 10,000, milestone yung tawag no? natin. Except for 100, pag reach ng 100, Mas may malaki. 100,000 Yun, pesos. opo. Yung, pero may mga natatanggap kaming mga reklamo, attorney, na sinasabi ng ilang grupo ng senior, hindi daw sila kayang hawakan ng DSWD, walang personnel, walang department na mangangasiwa for seniors kasi kulang nga daw po yung tao ng DSWD. Paano po yung koordinasyon na gagawin ng NCSC regarding this? Dahil kasi iba naman ang ipinamimigay. Ang benepisyong binibigay ng DSWD ay iba naman sa komisyon. Pero itong sa komisyon, centenary gifts lang kami. At centenary gifts mas lang marami po. kasing tauhan ng DSWD, Rika. Mas marami silang tauhan. At palagay ko na hindi lang siguro napapaunawa sa ating mga senior citizens na kailan ba tatanggapin itong mga benepisyo. Oho. Sino ba ang magbibigay? Yes, Attorney Hindi Sir, ba yung can you, ganon? pwede Sino pong magbibigay? Opo, pwede pong pakilinaw lang po ng mabilis, no? Yung sinabi niyo po kanina na centenary gifts lamang po ang hawak Centenary gift, yun ang gagaling sa komisyon. Yun lang ang aming binibigay. Aha. Yung 10,000 sa milestone age, no? Pero iba na merong sa mga sa DSWD, meron silang ibinibigay na meron silang sa AICS, yung sa mga victims of disaster, meron silang AKAP, meron silang for indigents, na hindi alam ng mga tao how much ba. Dahil kasi ang dapat daw matanggap ay 1,000 to 10,000. So yung mga kababayan natin, mga seniors, hindi alam na kailan ko ba ito tatanggapin. Oo. Oho. Ano ba talaga ang amount na matatanggap ko? Kasi ako din mismo senior citizen. Bigla na lang meron ako matatanggap na 1,500. Saan ba nanggaling itong 1,500 na to? Hindi ko alam kung nanggaling sa DSWD o nanggaling sa LGU. Yun, dapat magkaroon ng clarification o identification ng mga benefits na tinatanggap ng ating senior citizens. Opo. And who the better to inform our senior citizens but the NCSC para malaman po natin? Kami nagbo-volunteer at I think dapat maging trabaho ng komisyon na ipaalam natin ito sa ating mga kababayan. So kukuhanin natin lahat yung mga benepisyo na binibigay ng mga ahensya ng gobyerno na kasama ang DSWD at ang DILG through the OSCA. Sasabihin namin, kaya kinukumpile namin lahat yan at iyan ay ipapaalam natin sa ating mga kababayan seniors. And I think DZMN can help us in informing our senior citizens dito sa mga benepisyo Naku nito. ma'am, makakaasa ka dyan, attorney, dahil mahal ko ang mga senior citizen natin. May 3 po akong senior citizen na inaalagaan yun. Attorney, before we let you go, before we let you go, isang mabilis lamang po dahil ubos na po ang oras natin. Bilang former ombudsman, ma'am, ano po ang reaksyon ninyo sa nangyayari sa flood control? Nako, ipaubayaan natin, Rika, yan sa Office of the Ombudsman kasi yan naman ang constitutionally mandated office to address and to resolve mga kaso regarding bribery, corruption at mga paglabag sa batas ng anti-graft law, mga violations of the anti-graft law. Opo. Alright. Sige po. Very safe answer, attorney. But I get where you're coming from dahil napakainit ng issue. Wala na ako, di na ako ombudsman. Ayaw niyo po bang sumalo kay Sec Babes? Bilang pangatlo ICI commissioner natin. Andito na tayo sa komisyon. Magtrabaho na lang tayo para sa ating mga senior citizens. Sige po. Attorney, maraming salamat for your time. Merry Christmas and thank you po for pursuing yung mga pangangailangan ng seniors natin. Magandang Ano po ang inyong masasabi rito? Tingin nyo, ano ang dapat unahin ng NCSC at gawing priority para sa kapakanan ng mga senior citizen? I-comment na sa baba. Hanggang dito na lamang po muna ito muli ang Chas Infos and Updates. I-like, share, and subscribe para kayo ay updated. God bless po and have a nice day.